Hello, Bangag! Marcos Jr., what happened to you, cocaine addict? What happened to your night trust ratings? Bakit bumulusok ng negative 3%? Ha? Hindi ka pa ba nasasampal niya ng rating mo? Na ibig sabihin, wala nang naniniwala sa'yo, Marcos Jr. Wala ka nang mandato para sa taong bayan. So, kailangan mo nang lumayas dyan sa Malacanang. Ha, Marcos Jr.? Magpapakapalan pa ba yung kapabas sa mukha mo, cocaine addict? Ha? Mr. Cocaine Drug Addict. Ha? Ayon yan sa kapatid mo mismo. Si Senator Amy is the one exposing you that since before until now, you are a cocaine drug user, addict, the whole family. Your wife and your children, mag-cooking addict na naman kami, mag-singhot na naman kami. Ngayon, New Year's Eve. Ilan na kilo kaya ang sisingutin nyo for the celebration of this New Year's Eve, Marcos? Ilang kilong cooking na kaya ang anuhin nyo, singutin ng buong pamilya, pati mga anak mo na mga cooking addict ayon kay Senator Amy. Mismo kapatid mo na. Pinapahiya ka na. Pero hindi pa rin tinatablan yung pagmumukha mo. Putang ina ka, Marcos ka. Kapal pa rin ang mukha mo. Kapit toko ka. Kasi noon, bago ka na nanalo bilang presidente, wala kang trabaho, hayop ka. Nagbablog ka na lang, yung vlog mo, wala pa rin nanonood. Dahil sukang-suka, ang mga taong bayan sa iyo, Marcos, mga magnanakaw, thieves. Marcos family are the thieves in this country. Kaya sukang-suka ang mga Pilipino sa iyo. Kaya ngayon na nakaupo ka na, I feel na naghihiganti ka sa mga Pilipino. Kaya pinapabayaan mo na lang na ganito, bumulusok lahat, nagugutom, walang trabaho, bagsak ekonomiya ng Pilipinas, bagsak pati ratings mo, wala kang pakialam. Dahil sobrang kapal ng mukha mo. Lumalaki ka sa kakapalan ng mukha mo. Kahit pamilya nyo, well known in the whole world, that family of Marcos are the thieves in the Philippines, pero nagpapakapal ka pa rin, walang hiya ka pa rin. Lumayas ka na dyan sa Malacanang. Dahil bumulusok na sa negative 3% yung ratings mo. Meaning to see, wala ka ng mandato para mag-lead sa amin. Wala na nga kaming respeto sa'yo. Meaning to see, basura ka. We look at you as a rubbish leader, rubbish president. Nahihiya kami sa iyo. We are shy. Dito kami sa ibang bansa, nahihiya kami pag sinasabing Marcos. Because why? Bad record kayo. At ang matatamaan ay ang mga ordinary, ang mga Pilipino. Sasabihin pa ng mga ibang lahi. Alam na daw nating lahat na ang pamilyang Marcos ay magnanakaw, noon-noon pa, dekada-dekadang magnanakaw, kaya nga tinatapon sa Hawaii, pero binubuto pa rin daw natin ang ang tong bangag, itong anak. O sino ang may kasalanan? Kayong mga bumoto. Pero anong ginagawa sa inyo ni Marcos Bangag? Binalikyan ba niya ng utang na loob ninyo? Niya na binoto ninyo? Nagsiservisyo ba siya sa inyo ng maayos? Hindi. Anong nangyayari sa inyo ngayon? Nagugutom. Kumusta ang mga ninyo ngayon? New Year's Eve ninyo? Mayroon ba kayong pang New Year's Eve ninyo? Mga Pilipino? Kaya ikaw, Marcos Bangag, wala nang nagtitiwala sa iyo.
Lumayas ka na dyan sa Malacanang. Unang-una, pinakasinungaling kang presidente. Ikaw ang pinakakapal na mukha, pinakasinungaling. Yung mga nasalanta ng baha sa Cebu, tinupad mo na ba yung pangako mo na sinasabi mo bibigyan ng 5,000 o 10,000 yung mga biktima? Diyos ko po, hanggang kailan lang yung 10,000? Kung akong maggastos ng 10,000, hanggang isang araw lang yan sa akin. 2 araw, 1 araw lang yan. Tapos 10,000 lang, ipamimigay nyo sa mga nasalanta ng baha, yung mga nawawala ng bahay. Yan ba? Satisfied ba ang mga Pilipino dyan? Do you think ang mga Pilipino happy sa iyo? So you expect this kind of ratings, Marcos? Walang hiya ka. Ikaw ang pinakakupal, pinakagago, pinakabubong presidente. Kaya tigil-tigilan mo yun yung pa-English-English mo. Dahil marami ding mga tanga na mga loyalista na himod tumbong sa'yo, na mga loyalista mo, pag nag-English-English ka, akala nila matalino ka, putang ina. Karamihan ng mga bubo, nag-English-English yan. Yan. Pa-English-English. Pero hindi makapagsalita ng Tagalog. Ang putang ina ka. Buti pa ako na hindi ako taga Maynila, hindi ako lumaki sa Maynila, nakapagsalita ako ng maayos na Tagalog. Ikaw, balikan mo nga yung kampanya mo, yung pagkakampin mo, nagsasalita ka sa stage. Alamano, pati halikan, pati hinahalikan, ano na yung mga pinagsasabi. Talagang sa mga sinasabi mo pa lang, talagang kitang-kita na bangag ka sabog ka. Bawat kampanya ka siguro noon, nagsisingot ka ng 1 kilo. Sabog ang putang ina Kaya hindi magkaayos-ayos ang pinagsasabi niya noon sa kampanya niya. Kaya ito ang napala mo. Tapos ayaw mo pa rin bumaba. Putang ina ka, bumaba ka na. Resign, Bangag Marcos Jr. We want you to resign. Huwag ka nang magsasabi niyan na babawi ka, babawi tayo. Babawi tayo. Ayusin natin para maibalik ang tiwala daw ng taong bayan. Putang ina mo, wala ka nang babawain. Nawawala na lahat, bangkaruti na ang Pilipinas. Lahat ninakaw nyo na. Yung Maharlika funds, nasaan na? Yung PhilHealth na 98 billion, nasaan na? Hanggang ngayon, hindi mo pa ba sinauli ang 60 billion na sabi mo ibalik mo? Ganyan ba yun? Tapos mong magnakaw, tapos sasabihin mo lang ibalik? Ganyan ba yun? Nang wala kang pananagutan? Tingnan mo lang, Marcos Jr., matatapos yung term mo, hudas ka. Patong-patong na kaso ang sasampal sa'yo. Walang hiya ka. Under-disaya ka. Kaya yun ang ginagawa mo. Pa-under-disaya ka. Si Butod. Ang nagkukontrol sa yung asawa mong sadingkukin adik. Ayon kay Senator Marcos. Amy Marcos. Your wife also is a drug addict. Ayon kay Senator Amy Marcos. And your children also. One whole family are drug addict. Hindi namin yan gusto. Sinong may gusto ng isang cocaine addict kaya nagkalitsi-litsi, bumulusok lahat, pati share market, ekonomiya, share market, bumulusok. Walang value na ang Pilipinas, huy Marcos. Under your administration, walang-wala, mabaho pa sa tai. Buti pa ang tai ko, mabango. Mabaho ka pa sa tai. Nakakahiya na ang Pilipinas, kaya maawa ka na, lumayas ka na dyan. Wala kang silbing presidente, napaka-inutil mo. Kaya tama si Tatay Digong, President Duterte, you are weak at may bagahe ka. Yung bagahe mo, yung pagka-drug cocaine addict mo. Putang ina kayo. Kailan ka pa kukunin ni Satanas? Sana ngayon, wish ko New Year's Eve. Maano ka? Overdose ka sa pagsisinghot mo ng cocaine. Sana ma-overdose ka ngayon New Year. Kumusta na pala yung si Tubig? 'Di ba may pasabog si Dinchis? Na 40 $40,000 binigay mo para titirahin ka daw sa buli.
titirahin, wawasakin yung buli mo. Doon sa Amerika, oh my God, nakakahiyang presidente. Presidente ninyo, mga Pilipino, nagbabayad daw ng $40,000. $40,000 ayon kay Dean Cheese para lang nagpapatira sa buli. Winawasak yung puwit niya. Kaya sabi daw ni Marcos Bangag, ayon sa audio na naririnig ko, I think it's too big. Hindi ko kaya. Malaking titi ang nagwarak ng puwit ko. Totoo ba yan, Marcos Jr.? Winarak yung puwit mo? Ikaw pa ang binuli, ikaw pa ang nagbayad ng $40,000. Ang galing-galing. Pera ninyo mga taxpayer, binabayad para tirahin siya sa buli, ayon kay Maharlika at kay Dinchis. Uy, nakakahiya. What a shame. What kind of president ito? Nagpapatira sa buli. Nagbabayad pa ng $40,000 daw doon sa Amerika. My God, nakakasuka. Kaya yung tingnan mo yung ratings mo, Marcos, negative 3%. Lumayas ka na. Wala kang silbing presidente. Ikaw lang ang presidente in the history of the Philippines na inutil, weak, the only president in the history of the Philippines na ganito, negative 3% ang trust rating ng mga taong bayan na binigay sa'yo. Sobrang kapal ng mukha mo, buli. Magpawarak ka na lang ng buli mo. Resign ka muna pagka-presidente, hudas ka. Sana ma-overdose kayo buong pamilya ngayong New Year. Putang ina ninyo.